Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 4,023-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Magboboluntaryo para maging seeded participant. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin nang marinig ang mga sinabi ni Romano. Tulad ng sinabi ni Romano, ang mga seeded na kalahok ay kailangang tumanggap ng mga hamon mula sa ibang mga kalahok. Kung ang isa ay hindi sapat ang lakas, walang silbi na magboluntaryo siyang maging seeded na kalahok dahil mabilis siyang matatanggal sa ranggo. Bukod dito, nanganganib din siyang mapinsala na makakaapekto sa kanyang pagganap sa hinaharap. Halimbawa, ang isang taong maaaring makapasok sa top 50 ay maaaring hindi man lang makapasok sa top 50 kung magboluntaryo siyang maging seeded na kalahok. Ang pagiging harmony ng ibang mga kalahok ay tiyak na magreresulta sa mga pinsala kung ang isa ay walang sapat na lakas. Ang iba't ibang puwersa ay maaaring pumili ng hanggang 3 tao upang magboluntaryo bilang mga seeded participants. Pagkalipas ng 3 araw, magpapadala ako ng mga tao upang kolektahin ang listahan ng mga pangalan, sabi ni Romano. Maraming mga prodigy na nagplanong magboluntaryo ang nadismaya nang marinig nila ang mga salita ni Romano. Lumalabas na kinailangan silang piliin ang kani-kanilang puwersa. Bukod dito, 3 tao lamang ang maaaring piliin ng bawat puwersa. Maaari na kayong umalis ngayon, at magkikita-kita tayong muli sa loob ng 10 araw. Sa oras na iyon, i-aanonsyo namin ang mga pangalan ng 30 napiling kalahok. Kasabay nito, nagsimulang maghiwa-hiwalay ang mga tao. Habang bumalik si Alvin kasama ang mga tao mula sa Pyongyang sect, hindi siya nagtanong ng anumang hindi kinakailangang mga tanong. Tutal, alam niyang tiyak na mapipili siya bilang isang seeded participant mula sa sect. Ganito rin ang naramdaman ng mga batang disipulo mula sa Pyongyang sect. Si Alvin ay tiyak na mapipili bilang isang seeded participant. Tama iyan. Gayunpaman, hindi ko alam kung sino ang dalawa pa. Marami sa kanila ang tumingin kina Colden, Ruel, at sa 3 pang kapantay ng dalawa. Hindi kasama si Alvin, ang 5 taong ito ang pinakamalakas na disipulo na wala pang 10,000 taong gulang sa Pyongyang sect. Halos pareho lang ang kanilang lakas. Maya-maya, may nagsabi, "Teka. Huwag mong kalimutan si Ender ng pangkatin ni Pingsheng." Base sa kanyang ipinakitang kakayahan noon, hindi siya mas mahina kaysa kay Colden. Tama ka. Posible ring maging kandidato si Ender. Sa tingin ko ay may malaking pagkakataon si Ender na mapili. Sang-ayon ako. Kung ako ang tatanungin mo, sa tingin ko ay mas malakas pa ng kaunti si Ender kaysa kina Colden at sa iba pa. Dahil sa mga pag-uusap, napatingin sina Colden at ang 4 pa kay Ender nang may masalimuot na tingin. Tutal, si Ender, na dati nilang hindi napansin, ay kasing lakas na nila ngayon o posibleng mas malakas pa sa kanila. Sa oras na ito, sinabi ni Hajen kay Ender sa pamamagitan ng voice transmission, sa kasalukuyan, sa mga nakababatang henerasyon na wala pang 10,000 taong gulang sa ating sekta, si Alvin lang ang mas malakas kaysa sa iyo. Gayunpaman, hanggat nagsusumikap ka, malalampasan mo siya sa kalaunan. Sa oras na iyon, mapapatay mo siya at mapaghihigantihan ang iyong mga kaibigan noong bata ka pa. May tiwala ako sa iyo. Salamat po, Panginoon, walang pakialam na sagot ni Ender sa pamamagitan ng voice transmission. Bahagyang kumunat ang noo ni Hajen nang marinig ang kawalang bahala sa boses ni Ender. Maaaring hindi ito mahalaga sa iba, ngunit para sa kanya, parang si Ender ay naging ibang tao. Kung tutuusin, si Ender ay palaging magalang sa kanya. Napaisip si Hajen sa loob-loob niya, anong nangyari? Nagbago ba ang personalidad niya dahil sa naranasan niya sa Supreme Divine Mansion? Malamang nga. Pagkatapos noon, hindi na pinag-isipan ni Hajen ang bagay na iyon. Samantala, ang mga batang disipulo ng Pyongyang sect ay nag-uusap pa rin sa isa't isa. Hoy, kung sina Alvin at Ender ang napili, sa tingin mo ba ay mapipili rin si Colden? Tutal, apo disipulo siya ni Elder Ye. Sikat si Dylon sa Pyongyang sect. Dati, mas malakas siya ng kaunti kaysa kay Peggy, na medyo sikat din. Ngayong taglay na niya ang isang kilalang banal na artifact na may kumpletong kaluluwa ng artifact, siya na ang pinakamalakas na tao sa Pyongyang sect. Kung isasantabi ang lahat, pinangunahan niya ang grupo mula sa Pyongyang sect patungo sa pista ng 7 mansyon at siya ang namamahala.
Kung talagang gusto niya maging isang seeded participant si Colden, mas madali pa ito kaysa sa pagpitik ng kanyang daliri. Tiyak na hindi ito tututol si Peggy. Para naman sa iba, wala silang gaanong masasabi. Sa palagay ko ay hindi. Hindi mahilig magpakita ng paboritismo si Elder Ye. Sang-ayon ako. Hindi maiwasan ni Alvin na tumingin kay Dylan nang marinig niya ang iba na nag-uusap tungkol sa kung gaano kamakatarungan at katwiran si Dylan. Nabulag sana siya sa mga salitang ito kung hindi niya natutunan kay Pung kung gaano kamaliit si Dylan. Siyempre, hindi ibig sabihin noon ay hindi mabuting tao si Dylan. Sa huli, naisip niya sa sarili, si Elder Ye ay hindi isang taong gagawa ng isang bagay para bigyan ng dahilan ang mga tao na punahin siya. 10 araw ang lumipas. Si Alvin at ang mga tao mula sa Pure Yang sect ay papunta na sa lugar ng pista ng 7 mansyon. Habang papunta roon, mahinahong sinabi ni Dylan, 7 araw na ang nakalipas, nagsumite ako ng 3 pangalan para maging seeded participant sa Profound Jade Mansion. Pinili ko sina Alvin, Ender, at Ruel. Gaya ng inaasahan ni Alvin, hindi si Colden ang napili. Gayunpaman, medyo nagulat ang ilang tao. Natigilan din si Ruel dahil hindi niya inaasahan na siya ang mapipili. Gayunpaman, napagtanto niya nang makatanggap siya ng isang voice transmission mula sa matandang lalaki sa tabi niya. Dahil sina Dylan at Peggy ang namamahala sa pagkakataong ito, hindi nararapat para sa kanila na piliin si Colden o ang pinakanamumukod tanging prodigy mula sa pangkat ng Tyrannic Saber dahil maaaring akusahan sila ng iba ng paboritismo. Sa 5 natatanging prodigy sa Pure Yang sect, hindi kasama sina Colden at Ruel, isa sa kanila ay mula sa pangkat ng Tyrannic Saber at ang 2 pa ay mula sa mga pangkat na may napakagandang relasyon sa pangkat ng Hidden Sword at sa pangkat ng Tyrannic Saber. Nangangahulugan ito na si Colden, na mula sa pangkat ng Langji, ay walang anumang koneksyon sa pangkat ng Hidden Sword o sa pangkat ng Tyrannic Saber. Kaya, ginagamit nila ako bilang panangga. Naisip ni Ruel sa sarili nang walang magawa. Gayunpaman, hindi siya nagdamdam. Patuloy niyang naisip sa sarili, 30 seeded participants lang ang naroon. Ang bawat puwersa ay maaaring magrekomenda ng 3 kalahok. Mayroong 28 puwersa kaya magkakaroon ng 84 na irerekomendang kalahok. Sa 84 na kalahok, 30 lang ang mapipili. Sa palagay ko ay hindi ako mapipili. Tiyak na mapipili si Alvin, at may magandang pagkakataon din si Ender na mapili. Kasabay nito, nalaman din ni Alvin ang dahilan kung bakit si Ruel ang napili sa halip na si Colden mula sa Pong. Hindi niya ito masyadong inisip, at sigurado siyang hindi rin ito masyadong inisip ni Colden at ng iba pang hindi napili. Tutal, hindi naman makakaapekto sa resulta kung sila man ay seeded participants o hindi. Makakarating pa rin sila sa top 30 kahit na hindi sila seeded basta't sapat ang kanilang lakas. Nang dumating ang mga tao mula sa Pure Yang sect, karamihan sa mga puwersa ay dumating na. Di nagtagal, muling lumitaw si Romano sa tamang panahon. Hindi siya nagpaligoy-ligoy at diretsyong sinabi, pagkatapos ng ilang araw na pagsasaalang-alang, sa wakas ay nakapili na kami ng 30 seeded participants mula sa mga listahang nakuha namin mula sa iba't ibang nangungunang puwersa sa 7 mansions. Binasa ni Romano ang 30 pangalan. Ang 30 seeded participants ay napili mula sa lahat ng 7 mansions, ngunit hindi lahat ng puwersa ay may napiling mga kandidatong kanilang inirerekomenda. Halimbawa, walang sinuman mula sa Fortune sect ng Profound Jade Mansion ang napili. Dahil ang Fortune sect, bilang isa sa mga punong abala ng pista ng 7 mansyon sa pagkakataong ito, ay hindi nagreklamo, ang ibang mga puwersa, na ang mga disipulo ay hindi napili, ay hindi rin nagreklamo. Tutal, kung ang punong abala ay hindi nagreklamo, ano pa ang masasabi nila? Higit sa lahat, ang pagiging isang seeded participant ay hindi makakaapekto sa huling ranggo. Sa oras na ito, may nagsabi mula sa mansyon ng mga Panginoong Feudal, naaalala ko na noong nakaraang pista ng 7 mansyon, si Elder Ye mula sa Pure Yang sect ay hindi rin napili bilang isang seeded participant. Gayunpaman, nakapasok pa rin siya sa top 30 sa huli. Maraming tao ang lumingon kay Dylan nang marinig ang mga salitang ito. Sa kasalukuyan, si Dylan ang nagtatag ng Hidden Sword Faction at isang Ascension Elder sa Pure Yang sect. Siya rin ang pinakamalakas na tao sa Pure Yang sect at sa Eastern Ridge Mansion. Higit sa lahat, wala pa siyang 20,000 taong gulang.
Noong pista ng 7 mansyon 10,000 taon na ang nakalilipas, wala pa si Dylan 10 taong gulang. Noong panahong iyon, napili rin siyang kumatawan sa Pyryang sect sa pista ng 7 mansyon. Sayang, hindi man lang siya nakapasok sa top 20, lalo na ang top 10. 10,000 taon ang lumipas sa isang kisap mata lamang. 10,000 taon na ang nakalilipas, mas malakas ang mga kapantay ni Elder Ye kaysa sa kanya, ngunit 10,000 taon na ang lumipas, wala ni isa sa kanyang mga kapantay ang kapantay niya. Hindi dapat mag-ala tungkol sa pansamantalang panalo at talo. Mas mahalagang isaalang-alang ang mas malawak na larawan. Si Elder Ye ay isang magandang halimbawa nito. Sang-ayon ako. Kahit hindi ako mapili bilang seeded participant o hindi ako makapasok sa top 30, hindi ibig sabihin na mas mahina ako kaysa sa lahat ng aking mga kapantay sa hinaharap. Sino ang nakakaalam? Maaari pa akong maging mas malakas kaysa sa Archie ng Walker Clan at kay Alvin ng Pyryang sect pagkatapos ng 10,000 taon. Kasabay nito, walang nagulat na si Alvin ay napili bilang isa sa 30 seeded participants. Sa katunayan, lahat ay magugulat kung hindi siya napili. Si Archie mula sa Walker Clan ang tanging napiling maging seeded participant mula sa angkan. Bukod kay Alvin, si Ender mula sa Pyryang sect ay napili rin bilang seeded participant, na ikinagulat ng lahat. Si Ender ng Pyryang sect ay nanatiling napakamapagmataas dati. Kung hindi lang dahil sa kanyang mahusay na pagganap noong isang pagkakataon, hindi sana siya pinili ng Profound Jade Mansion bilang isang seeded participant. Nasabi ko na si Ender ay hindi mas mahina kaysa sa 5 nangungunang prodigy mula sa Pyryang sect. Maaaring mas malakas pa siya. Kung hindi siya pipiliin ng Profound Jade Mansion. 30 seeded participants lang ang naroon, at 3 disciples lang ang mairerekomenda ng bawat puwersa. Nakakamangha na 2 kalahok ang napili mula sa Pyryang sect. Hindi lang ang Pyryang sect. 2 kalahok din ang napili mula sa Howling Flame sect. Bukod sa maitim na kabayo, si Lin Yuan, ang pinakamalakas na prodigy na wala pang 10,000 taong gulang, si Dante Mold, ay napili rin. Hindi lang iyon. Si Dante Mold ay kinikilala bilang pinakamalakas na taong wala pang 10,000 taong gulang sa Profound Jade Mansion. Hindi siya mas mahina kaysa kay Archie. Sa tingin mo ba ay kaya niyang talunin si Alvin? Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Alvin ang tungkol kay Dante Mold. Si Molu Odo, ang pinakamalakas na taong wala pang 10,000 taong gulang sa Howling Flame sect at sa Profound Jade Mansion. 4,024. Bukod sa Pyryang sect at Howling Flame sect, mayroon ding ilang puwersa na may 2 sa kanilang mga disipulo na napili bilang mga seeded participant. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay nakatuon sa Pyryang sect at Howling Flame sect. Ito ay dahil si Alvin, na sumikat kamakailan sa 7 mansions, ay nasa Pyryang sect. Tungkol naman sa Howling Flame sect, ito ay dahil isa sila sa mga host ng 7 Mansions Feast. Bukod dito, si Romano, isang elder ng Howling Flame sect, ay napili rin upang mamuno sa mga laban. Hindi na kailangang sabihin pa, walang sino man ang may masasabi tungkol sa mga napiling kalahok mula sa Pyryang sect at Howling Flame sect. Halata sa lahat ang kanilang lakas. Sa kabaligtaran, karamihan sa mga tao ay nagtaka kung bakit ang 2 pang kalahok, na ang mga nakaraang pagganap ay pangkaraniwan lamang, ang napiling maging mga seeded na kalahok. Isa sa kanila ay mula sa Autumn Leaf sect sa Divine Morning Mansion. Ang Autumn Leaf sect ay isa sa mga puwersang pumili ng 2 sa kanilang mga disipulo na maging mga seeded participant. Isa sa kanila ay isang sikat na batang prodigy, ngunit ang isa pang taong napili ay katamtaman lamang ang ipinakitang husay sa ngayon at wala pang nakarinig tungkol sa kanya noon. Tungkol naman sa isa pa, siya ay mula sa angkan ng Yuan sa mansyon ng Mundong Ilalim. Gayunpaman, hindi niya dala ang apelyidong Yuan. Gayon din, ang kanyang pagganap ay malamig lamang. Hindi na kailangang sabihin pa, marami ang nagsimulang mag-usap-usap sa kanilang mga sarili dahil sa pagtataka. Hindi ko pa naririnig ang tungkol sa Lowell na iyon mula sa Autumn Leaf sect at hindi ko rin naririnig ang tungkol sa Basil na iyon mula sa Yuan clan. Karaniwan lang ang kanilang mga pagganap kaya bakit sila ang napili? Hindi masyadong binigyang pansin ni Alvin ang mga laban kaya hindi niya alam kung may isang taong mahusay ang ipinakitang pagganap o hindi. Hindi pa niya naririnig ang mga pangalang Lowell at Basil noon, ngunit itinanggi niya ito dahil hindi niya ito pinapansin ang mga balita tungkol sa ibang mga prodigy.
Nang marinig niya ang usapan sa kanyang paligid ay saka lamang niya natuklasan na hindi pa naririnig ng lahat ang tungkol kina Lowell at Basil. Dahil dito, nagtaka rin siya kung bakit napili ang dalawang iyon na hindi gaanong mahusay ang ipinakitang pagganap. Banal na mansyon sa umaga, mansyon sa ilalim ng mundo. Di nagtagal, isang ideya ang pumasok sa isip ni Alvin. Nauna nang sinabi ni Pong na ang Divine Morning Mansion at ang Underworld Mansion ay magkakaroon ng mga natatanging prodigy na kakatawan sa kanila sa pista ng 7 mansyon at layunin nilang mapabilang sa nangungunang 3. Ang kakaiba ay ang pinagsama-samang mga mapagkukunan ng mga nangungunang puwersa sa Divine Morning Mansions at Underworld Mansions at namuhunan sa 2 prodigies. Kung ang dalawa ay mapabilang sa top 3, makakakuha sila ng 6 na pwesto sa pagitan nila. Mayroong 6 na nangungunang puwersa sa kabuuan sa 2 mansyon kaya ang bawat puwersa ay bibigyan ng isang pwesto. Tila, ayon kay Dylon, tipong ang hindi namamalayang nagbigay sa kanila ng ideyang ito 10,000 taon na ang nakalilipas. Naisip ni Alvin, kung ganoon nga, hindi nakakagulat na sila ang napili. Tiyak na kwalipikado sila para maging isang seeded participant. Dahil napili sila, nangangahulugan ito na alam din ng Profound Jade Mansion ang bagay na ito. Gayunpaman, matagal na silang hindi nagpapakita ng kanilang pagkakakilanlan, bakit sila inirekomenda ng Divine Morning Mansion at ng Underworld Mansion at itinampok sila ngayon. Tila medyo kahangalan na gawin ito kung hindi pa nila naipapakita ang kanilang lakas. Makakakuha lamang ito ng kritisismo dahil iisipin ng karamihan na hindi patas na sila ang napili. Habang si Alvin ay nawawala pa rin sa kanyang pag-iisip, isang matandang lalaki na may mahabang balbas at ubanan ang buhok ang tumingin kay Romano ng may malungkot na ekspresyon habang nagtatanong sa isang malakas at malalim na boses, Elder Marvy Clean, ano ang ibig sabihin nito? Hindi inirerekomenda ng Autumn Leaf Sect si Lowell bilang isang seeded participant. Hindi siya kabilang sa 3 inirerekomenda namin. Kaagad pagkatapos noon, isang payat na matandang lalaki ang nagsalita rin. Tama. Elder Marvy Clean, hindi rin inirerekomenda ng aming angkan ng UN si Basil. Nagkaroon ng kaguluhan pagkasabi ng 2 matandang lalaki. Lalong nalito ang lahat nang malaman nilang ang 2 hindi kilalang kalahok na ito ay hindi man lang inirerekomenda ng kani-kanilang puwersa. Bakit sila napiling maging seeded participants noon? Agad na lumingon ang lahat kay Romano, naghihintay sa isasagot niya sa Autumn Leaf Sect ng Divine Morning Mansion at sa Yuan Clan ng Underworld Mansion. Lahat sila ay mausisa at hindi maiwasang magtaka kung ano ang ginagawa ng Profound Jade Mansion. Tutal, hindi nararapat para sa Profound Jade Mansion na pumili ng mga kalahok na hindi inirerekomenda ng kani-kanilang puwersa para maging seeded participants. Kung isa lang itong tao, marahil, maaaring ipagwalang bahala ito ng Profound Jade Mansion bilang isang pagkakamali. Gayunpaman, 2 sila. Paano ito magiging isang pagkakamali? Hindi makapaghintay ang lahat na marinig ang sasabihin ni Romano. Kaya hindi sila inirerekomenda ng kani-kanilang puwersa. Lalong naguluhan si Alvin. Bakit nagkusa ang Profound Jade Mansion na gawing seeded participants ang 2 iyon gayong hindi sila inirerekomenda ng Autumn Leaf Sect ng Divine Morning Mansion at ng Yuan Clan ng Underworld Mansion? Ito ay wala pang katulad. Sa harap ng mga nagtatanong na tingin ng lahat, hindi mukhang kinakabahan si Romano. Sa halip, bahagyang ngumiti ang sinabi niya, bagamat hindi inirerekomenda ang duo ng kani-kanilang puwersa, kami, mula sa Profound Jade Mansion, ay nakarinig na ang duo ay namumukod tangi. Pagkatapos ng lahat, pinagsama-sama ng Divine Morning Mansion at ng Underworld Mansion ang lahat ng kanilang mga mapagkukunan upang linangin ang duo sa loob ng halos 10,000 taon. Kaya naman, kami ang nagkusa na pumili ng mga seeded participants dahil mataas ang aming pagtingin sa mga natatanging prodigies. Tungkol naman sa 2 elder mula sa Autumn Leaf Sect at sa Yuan Clan, sigurado akong hindi kayo nag-aalala na matatalo sila sa pagiging seeded participant dahil sa kakulangan ng lakas. Pagkatapos ng lahat, kahit nakaraniwan lamang ang mga nakaraang pagganap ng duo, hindi naman sila pangkaraniwan. Sa pinakamababa, maihahambing sila kay Alvin, ang prodigy mula sa Pure Yang Sect. Bago pa man makapagsalita ang sinuman, nagpatuloy si Romano sa pagsasalita kina Lowell at Basil, kayong 2 ay dapat magpakita ng kaunting lakas mamaya para hindi kayo hamanin ng iba.
Kapag naipakita na ninyo ang inyong lakas, marahil, hindi na ninyo kailangang lumaban pa hanggang sa oras na para lumaban para sa top 30, top 10, o kahit top 3 na pwesto. Bukod pa riyan, makikilala rin ng iba ang inyong mga kakayahan. Maraming tao ang nagulat na ikinumpara ni Romano ang dalawang hindi kapansin-pansing kalahok kay Alvin. Mas lalo pa silang nagulat nang marinig nila na pinagsama-sama ng Divine Morning Mansion at ng Underworld Mansion ang kanilang mga mapagkukunan upang linangin ang dalawa sa loob ng halos 10,000 taon. Ibinuhos ng dalawang mansyon ang lahat ng kanilang mga mapagkukunan sa dalawang iyon sa loob ng halos 10,000 taon. Mukhang determinado silang pumasok sa Secret Holy Realm. Bawat isa sa kanila ay may taglay na mga mapagkukunan mula sa tatlong nangungunang puwersa ng mansyon. Hindi ko maisip kung gaano sila kalakas ngayon. Kailangan nilang maging napakalakas. Dahil pinili sila ng mga nangungunang puwersa, dapat silang likas na may talento sa simula pa lang. Sa lahat ng mga mapagkukunang ibinigay sa kanila, dapat silang maging pambihira. Tama. Kung hindi dahil kay Elder Marvick Lin mula sa Howling Flame Sect, hindi ko talaga makikilala ang dalawang natatanging prodigy na ito mula sa Divine Morning Mansion at sa Underworld Mansion. Sa katunayan, ang mga nagulat ay ang mga batang disipulo ng iba't ibang puwersa mula sa 7 mansyon. Kung tutuusin, matagal nang nakatanggap ng balita ang mga matataas na opisyal tungkol kina Lowell at Basil. Mas nagulat ang mga matataas na opisyal na sadyang inilantad ng malalim na mansyon ng Jade ang dalawa, ang banal na mansyon ng umaga, at ang mansyon ng mundong ilalim. Kumunat ang noo ng dalawang elder mula sa Autumn Leaf Sect at ng Yuen Clan nang marinig nila ang mga sinabi ni Romano. Gayunpaman, hindi sila masyadong nagulat na nangyari ito, at alam din nilang wala silang magagawa tungkol dito. Noong mga nakaraang pista ng 7 mansyon, may mga puwersang sadyang nagbubunyag ng mga trahedya ng isa't isa. Sa katunayan, minsan nang inilantad ng Divine Morning Mansion ang mga trahedya ng Profound Jade Mansion. Malamang na ito ang Profound Jade Mansion na naghahangad ng paghihiganti. Sa kasamaang palad, nasangkot din ang Underworld Mansion sa usapin. Hindi ibig sabihin na hindi pa nakakagawa ng mga ganitong bagay ang Underworld Mansion. Hindi lang nila ito nagawa sa Profound Jade Mansion. Sa anumang kaso, napakabilis lumipas ng bagay na ito. Ang Profound Jade Mansion ay hindi pinanagot, at wala ring nag-umpisa ng gulo. Ang mga kalahok na may potensyal na makapasok sa top 10 at top 3 ay mas nakaramdam ng pressure dahil sa biglaang paglitaw ng dalawa pang natatanging prodigy. Para naman sa mga mahihinang kalahok, na malamang na hindi makapasok sa top 10, abala sila sa pag-uusap. Tuwang-tuwa at sabik silang mapanood ang palabas. Hindi ko talaga masabi na ipinuhunan ng dalawang mansyon ang lahat ng kanilang mga mapagkukunan sa dalawang iyon. Inihambing sila ni Elder Marvick Lin kay Alvin kanina. Ipinapakita nito kung gaano kataas ang tingin niya sa kanila. Narinig ko lang mula sa aking Panginoon na ang Divine Morning Mansion at ang Underworld Mansion ay determinado na mapabilang ang dalawang iyon sa top 3. Akala ko malaki ang tsansa ni Alvin na makapasok sa top 3. Gayun din, akala ko malaki ang tsansa ni Archie na makapasok sa top 3. Gayunpaman, mukhang hindi iyon ang kaso. Tama iyan. Sino ang mag-aakala na gagawin ng Divine Morning Mansion at ng Underworld Mansion ang ganoong bagay? Hindi lang sina Lowell at Basil. Mayroon ding isang natatanging prodigy mula sa United Heaven Sect ng Consonance Mansion na kamakailan lang lumitaw. Bukod sa mahiwagang iyon mula sa United Heaven Sect, sina Lowell, Basil, Alvin, Archie, Ling Yuan, at Dante Mold, nariyan din ang iba pang nangungunang mahiwagang iyon mula sa ibang puwersa. Napakatindi ng kompetisyon para sa nangungunang 3 pwesto sa pagkakataong ito. Magiging interesante ito. Nag-uusap pa rin ang mga kalahok nang muling magsalita si Romano. Natabunan ng kanyang boses ang lahat ng sabihin niya. Ngayon, magsisimula na ang unang round ng qualifying battle. Maaari ng hamani ng iba pang mga kalahok ang 30 seeded participants. Tandaan, mayroon lamang kayong 3 pagkakataon para hamanin ang mga seeded participants. 4,025. Tinawag ang 30 seeded na kalahok upang humakbang paarap upang malabanan sila ng mga hindi seeded na kalahok. Hindi na kailangang sabihin pa, pipiliin lamang ng mga hindi seeded na kalahok na hamanin ang mga taong sigurado silang matatalo nila.
Makakasama sa kanila ang Homanin ang isang mas malakas pa nga. Kailangang ibigay ng mga kalahok na hindi seeded ang kanilang tatlong magkakasunod na hamon. Kung sa tingin mo ay hindi mo matatalo ang iyong kalaban, maaari kang sumuko upang makatipid ng enerhiya at maiwasan ang mga pinsala. Titiyakin nito na nasa mabuting kondisyon ka sa iyong mga susunod na hamon. Sa sandaling sumuko ka, papasok ako upang pigilan ang iyong mga kalaban sa paggawa ng isa pang galaw, sabi ni Romano. Ngayon, bibigyan ko ang mga kalahok na hindi seeded ng mga token upang magpasya sa pagkakasunod-sunod ng hamon. Para naman sa 30 kalahok na seeded, mangyaring humakbang at tumayo sa harap ng mga tao ng iyong kani-kanilang puwersa upang mapadali para sa mga kalahok na hindi seeded na Homanin kayo. Kasunod nito, si Alvin at ang iba pang mga seeded na kalahok ay lumipat sa kanilang mga pwesto. Nakatayo sina Alvin at Ender sa harap ng mga tao mula sa Pure Yang Sect. Mayroong dalawang napiling kalahok mula sa Pure Yang Sect, kung tutuusin. Lumipat din si Archie sa kanyang posisyon sa harap ng mga tao ng Walker Clan. Siya lamang ang seeded na kalahok mula sa Walker Clan. Kasabay nito, inihagis din ni Romano ang mga token. Matapos makuha ng lahat ng mga kalahok na hindi pa seeded ang kanilang mga token, sinabi niya, ngayon, ang kalahok na may numero 1, lumapit kayo at ibigay ang inyong hamon. Kung manalo kayo, papalit kayo sa inyong kalaban at magiging isang seed participant. Pagkatapos nito, kailangan ninyong manalo ng 3 hamon para masiguro ang inyong ranggo. Gayunpaman, bilang isang bagong seeded participant, maaari ninyong piliing tumanggi sa mga hamon sa unang araw. Matagal nang narinig ni na Alvin at ng iba pang mga batang disipulo ang tungkol dito mula sa mga nakatatanda ng kani-kanilang puwersa kaya hindi na sila nagulat. Ang kalahok na nakakuha ng numero 1 ay lumipad palabas. Isa siyang prodigy mula sa isang angkan sa Consonance Mansion. Ang kanyang lakas ay medyo desente. Sa kanyang huling laban, natalo niya ang kanyang kalaban sa loob ng 10 galaw. Bagamat hindi siya sikat sa 7 Mansions dahil mas marami ang mas mahuhusay kaysa sa kanya, medyo sikat din siya sa Consonance Mansion. Maya-maya, hinamon ng prodigy na ito mula sa Consonance Mansion ang isang seeded na kalahok mula sa Divine Morning Mansion na medyo sikat din sa Divine Morning Mansion. Sa simula, tila pantay ang laban ng dalawang kalahok, ngunit sa huling bahagi ng laban, ang seeded na kalahok mula sa Divine Morning Mansion ang nakakuha ng kalamangan. Pagkatapos ng 50 galaw, nanalo ang seeded na kalahok mula sa Divine Morning Mansion, at matagumpay na naipagtanggol ang kanyang ranggo. Batay sa laban sa pagkakataong ito, malinaw na nagpigil ang seeded na kalahok mula sa Divine Morning Mansion sa mga nakaraang round. Medyo matalino siya. Sa katunayan, mas maaga pa sana niyang natalo ang kalaban niya. Gayunpaman, para makatipid ng enerhiya, iginiya niya ang laban at gumamit ng kaunting divine energy para talunin ang kalaban pagkatapos noon. Madali niyang mababawi ang divine energy na nagamit niya pagkatapos nito gamit ang isang tableta. Dahil dyan, nasa pinakamahusay na kondisyon na siya para sa susunod niyang hamon. Maraming tao ang nakakakita sa mga intensyon ng napiling kalahok mula sa Divine Morning Mansion. Ang taktikang ito ay makukuha lamang sa pamamagitan ng karanasan. Samantala, ang hindi seeded na kalahok mula sa Consonance Mansion ay nagpakita ng malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Inakala niyang ang taong kanyang hinamon ay kapantay niya. Medyo sigurado na siya sa kanyang tagumpay. Sa kanyang pagkadismaya, natuklasan niyang itinatago ng kanyang kalaban ang kanyang lakas. Naubos niya ang humigit kumulang 30 hanggang 40% ng kanyang enerhiya sa laban na ito. Bagamat hindi siya malubhang nasugatan, apektado pa rin siya at hindi siya magiging nasa pinakamahusay na kondisyon para sa kanyang susunod na laban. Tiningnan ni Romano ang kalahok mula sa Consonance Mansion at walang ekspresyong sinabi, kailangan mong hamanin ang susunod mong kalaban sa loob ng 7.5 minuto. Lalong nalungkot ang ekspresyon ng hindi seeded na kalahok nang marinig ito. Dahil kailangan niyang ibigay ang kanyang hamon ng sunod-sunod, wala na siyang oras para mabawi ang kanyang lakas. Nasa malaking kawalan siya. Maya-maya, nagtanong siya, Elder Marvick Lin, batay sa sinabi sa akin, kung isusuko ko ang aking pangalawang hamon, bibigyan ako ng 15 minuto para magpahinga bago ko muling hamanin ang isang kalaban, tama ba? Tumanggaw si Romano.
Tama. Gusto mo bang isuko ang pangalawang hamon mo kapalit ng 15 minutong pahinga para magpahinga at magpagaling? Oo, determinadong sabi ng hindi pa seeded na kalahok mula sa Consonance Mansion. Pagkatapos, hindi na hinintay pang magsalita si Romano, umupo siya nang nakakross ang mga paa bago uminom ng Divine Pill at nagsimulang mag-recover ng kanyang lakas hanggat maaari. Hindi nagsalita si Romano at tahimik na naghintay. Kasabay nito, nag-usap-usap ang iba habang naghihintay. Medyo matalino siya. Maraming tao ang pumuri sa kalahok mula sa Consonance Mansion. Tutal, kung nag-issue siya ng hamon pagkatapos matalo ang kanyang unang hamon, walang dod ang nasa malaking kawalan siya. Hindi lamang malamang na matatalo siya sa kanyang pangalawang hamon, kundi malamang na matatalo rin siya sa kanyang ikatlong hamon dahil sa isang chain effect. Ito ang pinakamahusay na pagpipilian para sa kanya na isuko ang kanyang pangalawang hamon upang mabawi niya ang kanyang lakas. Dahil dito, mas malaki ang kanyang pagkakataong manalo sa kanyang ikatlong hamon. Mabuti na lang at hindi ako kinailangang mauna. Kahit papaano, may natutunan ako sa unang laban na ito. Mas makabubuting mag-ipon tayo ng lakas hanggat maaari sa unang hamon. Maliban na lang kung sigurado tayo sa ating tagumpay, hindi sulit na gawin ang lahat, buntong hininga ng isang mahiwagang nilalang mula sa mansyon ng mga feudal na Panginoon. May mapait na ngumiti at sumagot, walang silbi. Paano kung ginagawa rin ng kalaban mo ang pareho? Halimbawa, ang seeded na kalahok mula sa Divine Morning Mansion ay hindi ginamit ang kanyang buong lakas, hinayaan ang unseeded na kalahok mula sa Consonance Mansion na isipin na magkapantay sila. Nalinlang ang unseeded na kalahok mula sa Consonance Mansion. Inakala niyang sigurado na ang kanyang panalo kaya ginawa niya ang lahat. Doon ipinakita ng kanyang kalaban ang kanyang lakas at binigyan siya ng isang suntok. Tama iyan. Hindi lubos na maaasahan ang taktikang ito. Depende rin ito sa iyong swerte, at kailangan mong maging mahusay sa pagpapasya. Sang-ayon ako. Sa palagay ko, mas mainam na lumaban na parang ito na ang iyong huling hamon. Ang pinakamahalaga ay ang pumili ng tamang taong hahamunin. Oo. Sino ang nakakaalam kung ang taong hinahamon mo ay nagtago ng kanyang lakas dati? Sa anumang kaso, sa palagay ko ay naipakita na ng seeded participant mula sa Divine Morning Mansion ang kanyang buong lakas kanina. Kung may kumpiyansa ka, dapat mo siyang hamanin. Hindi na dapat magkaroon pa ng anumang sorpresa mula sa kanya. Ang mga taong may kumpiyansa na hamanin siya ay dapat gawin ito sa lalong madaling panahon. Tutal, 2 beses na lang siya maaaring hamanin. Hoy! Posible bang makipagsabuatan ang isang seeded participant sa mga unseeded participant? Paano kung makumbinsi ng isang seeded participant ang 3 mas mahinang unseeded participant na hamanin siya? Pagkatapos manalo ng 3 hamon, masisiguro na ang kanyang ranggo. Posible naman, pero sa tingin ko walang gagawa niyan. Tutal, kung mahuli ang isa, agad na madidiskwalipika. Hindi naman bobo ang mga matataas na opisyal dito. Madali lang nilang makikita ang ganoong panlilinlang. Tama iyan. Sa palagay ko ay hindi pa nangyari ang ganitong bagay noon sa kasaysayan ng pista ng 7 mansyon. Walang sino man ang gagawa ng ganitong panganib maliban na lang kung gusto nilang madiskwalipika. Bukod pa riyan, may mga salik din na nagpapahirap sa paggawa ng trick na ito. Halimbawa, ang seeded participant mula sa Divine Morning Mansion. Dahil hinamon siya ng unang unseeded participant, ang pangalawa hanggang 10 unseeded participant ay hindi na makakalaban niya. Matapos siyang hamanin ng isa sa mga unseeded participant na may numerong mula 11 hanggang 20, ang ika-21 hanggang ika-30 unseeded participant ay hindi na makakalaban niya. Ibig sabihin, kahit na makumbinsi niya ang mga unseeded participant na tulungan siya, ang mga unseeded participant na iyon ay kailangang nasa tamang pagkakasunod-sunod. Sa katunayan, hindi ito makatotohanan. Bukod pa rito, paanong kusang loob na susuko ang isang kalahok para lang makatulong sa ibang kalahok? Tama iyan. Sa kabuuan, ang panlilinlang na ito ay walang silbi at hindi makatotohanan. Malaki rin ang kahihinatnan nito. Sa dami ng mga intermediate emperors of gods, ang panlilinlang ay makikita sa isang iglap lamang.
Tila maraming butas, ngunit hindi talaga madaling samantalahin ang mga butas na ito. Bukod dito, mabigat ang mga kahihinatnan, at walang nang-ahas na sumugal. Kaya naman, sa kasaysayan ng pista ng 7 mansyon, hindi pa nangyari ang ganitong bagay. Pagkalipas ng 15 minuto, tumayo ang hindi pa naisid na kalahok mula sa Consonance Mansion. Lumipat ang kanyang mga mata sa isang prodigy mula sa Feudal Lord Mansion. Ang prodigy mula sa mansyon ng mga Feudal Lord ay napakasikat sa mansyon ng mga Feudal Lord, at mayroon din siyang kaunting katanyagan sa labas ng mansyon ng mga Feudal Lord. Hindi nagaksaya ng oras ang dalawang kalahok at nagsimulang maglaban. Hindi nagtagal at natalo ng seeded participant mula sa Feudal Lord Mansion ang unseeded participant mula sa Consonance Mansion. Itinago rin ng seeded participant mula sa Feudal Lord Mansion ang kanyang lakas sa mga nakaraang round. Sa katunayan, mas malakas pa siya kaysa sa unang kalahok na hinamon ng unseeded participant mula sa Consonance Mansion. Kahit na nasa pinakamahusay na kondisyon ang unseeded participant mula sa Consonance Mansion, hindi pa rin niya matatalo ang kalahok mula sa Feudal Lord Mansion. Dahil dito, hindi nasiyahan ang kalahok mula sa Consonance Mansion nang umalis siya sa larangan ng digmaan. Kung tutuusin, hindi nakakagulat na natalo siya ng medyo malaki ang agwat sa pagitan ng kanilang lakas. Bukod doon, ang dalawang kalaban na kanyang hinamon ang siyang dalawa na lubos niyang pinagkakatiwalaan na matatalo. Hindi niya inaasahan na naitago ng dalawa ang kanilang lakas. Hindi siya kumpiyansa na matatalo ang sinuman sa iba pang 28 seeded na kalahok. Dahil dito, kumbinsido siya sa kanyang pagkatalo. Batay dito, makikita na ang Profound Jade Mansion ay nag-ingat ng husto sa pagpili ng 30 seeded participants. Naisip ng natalong kalahok mula sa Consonance Mansion, iniisip ko kung may maglalakas loob bang hamanin ang dalawang kalahok na pinaghirapan ng Divine Morning Mansion at Underworld Mansion. Kung hindi lang dahil sa pagbubunyag kanina, plano ko talagang hamanin silang dalawa. Sa katunayan, maraming hindi pa seeded na kalahok ang may parehong kaisipan tulad niya. Noong una, lahat sila ay nagplanong hamanin sina Lowell ng Autumn Leaf Sect at Basil ng Yuan Clan ang unang ipahayag ni Romano ang kanilang mga pangalan. Hindi na kailangang sabihin, nang ibunyag ni Romano ang katotohanan na ibinigay ng Divine Morning Mansion at ng Underworld Mansion ang lahat ng kanilang mga mapagkukunan sa duo, binaliwala ng lahat ang ideya na hamanin ang duo. Bukod dito, sinabi rin ni Romano na ang duo ay maihahambing kay Alvin. Alam nilang hindi sila makakalaban ni Alvin kaya paano sila magiging kapantay ng duo. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kalahok na hindi seeded, na siyang nakakuha ng pangalawang pwesto, ay tinawag upang humakbang pasulong. Hindi nakakagulat, hindi niya hinamon sina Lowell o Basil. Gayunpaman, nabigo siyang talunin ang kanyang unang kalaban. Katulad ng unang kalahok na hindi seeded, isinuko niya ang kanyang pangalawang hamon upang mabawi ang kanyang lakas, at nabigo rin siya sa kanyang ikatlong hamon. Nabigo rin ang ikatlong unseeded na manalo sa kanyang mga hamon. Sa katunayan, ang unang ikapitong unseeded na kalahok ay pawang nabigo sa kanilang mga hamon. Gayunpaman, mas naging kapanapanabik ang lahat ng humakbang ang ikapitong kalahok na hindi pa nakikilala, na mula sa mansyon ng mga feudal na Panginoon. Laking gulat ng lahat nang hinamon niya si Basil mula sa angkan ng Yuan ng mansyon ng mundong ilalim. Higit sa lahat, si Basil ay isang taong nilinang ng lahat ng nangungunang puwersa sa mansyon ng mundong ilalim. Siya ang taong sinabi ni Romano na maihahambing kay Alvin. Nang lumipad si Basil, ang ikapitong kalahok na hindi pa seeded ay tumingin kay Basil ng may pananibik na ekspresyon habang sinasabing, "Basil, pagkatapos kong marinig ang pagpuri ni Elder Marviklin sa iyong lakas, gusto ko talagang makita ang iyong lakas mismo." 426. Si Basil ay isang magandang dalaga. Nakatali ang kanyang buhok, at nakasuot siya ng maluwag na itim na roba. Sa kabuuan, siya ay nakadamit na parang lalaki, at hindi nito na iba ang kanyang kagandahan. Kung siya ay nakadamit na parang babae, walang duda na mas lalo siyang magiging kahanga-hanga. Ang kanyang ekspresyon ay kasing lamig ng kanyang boses habang sinasabi niya sa ikapitong hindi pa naisid na kalahok na humamon sa kanya, "Gawin mo na ang iyong makakaya. Napakabuti."
Ang ikapitong hindi seeded na kalahok mula sa Feudal Lord Mansion ay sumugod dala ang isang kitang-kitang divine artifact sa kanyang kamay habang ginagamit niya ang kanyang divine energy. Dahil inihambing ni Romano si Basil kay Alvin, malinaw na ito ay napakahusay. Kaya naman, hindi siya nang ahas na maging pabaya at hindi niya pinigilan ang kanyang lakas. Hindi gumalaw si Basil kahit na may banta ang kanyang kalaban na sumugod patungo sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang maluwag na itim na damit ay lumipad ng mabilis sa hangin. Swoosh! Swoosh swoosh! Nang makalapit ang kalahok mula sa mansyon ng mga Panginoong Feudal, isang bagyo ng yelo at nyebe ang biglang bumalot kay Basil. Isang nagyayelong enerhiya ang agad na kumalat sa libu-libong milya habang ang kanyang katawan ay nasa gitna. Sa isang iglap, ang kalahok mula sa mansyon ng mga Feudal Lord ay natigilan. Kung titingnan mo ng malapitan, makikita mo ang takot na namumuo sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Gulat na gulat pa rin ang lahat sa ipinakita ni Basil na biglang sinabi ni Romano, inamin lang ng kalaban mo ang pagkatalo sa akin sa pamamagitan ng voice transmission. Pagkatapos, ikinumpas ni Romano ang kanyang kamay, agad na natunaw ang yelo at nyebe. Binawi ni Basil ang kanyang banal na enerhiya at tahimik na umalis sa larangan ng digmaan. Ang kalahok mula sa mansyon ng mga Panginoong Feudal ay namumutla at nanginginig ng husto matapos siyang iligtas ni Romano. Gusto mo bang magpatuloy? Tanong ni Romano. Pagkatapos, idinagdag niya ng hindi hinihintay ang sagot ng kabilang panig, pinapayuhan kita na itigil mo na ang pangalawang hamon mo dahil malubha ang iyong pinsala. Kung hindi, tiyak na makakaapekto ito sa iyong pagganap sa hinaharap. Susuko na ako. Elder Marviklin, salamat sa pagliligtas sa buhay ko, sabi ng kalahok mula sa mansyon ng mga Panginoong Feudal matapos huminga ng malalim. Natatakot pa rin siya nang maalala ang naunang eksena. Kung hindi nagpigil si Basil, mamamatay na sana siya nang siya ay nanigas. Ang panimulang anyo ng Mastery daw. Lumilipad si Alvin sa ere habang pinagmamasdan ang figure sa malayo. Nagniningning ang kanyang mga mata sa sandaling ito. Marahil, ang mga taong naruroon ay hindi pamilyar sa Mastery daw kaya hindi nila maramdaman. Maliban kung pinag-aralan ng isang tao ang Mastery daw at pamilyar dito, mahirap kahit para sa isang Emperor of Gods na matukoy ito. Dahil naunawaan din niya ang Mastery daw, natural lamang na maramdaman niya ito. Ang Mastery daw ay naiiba sa weapon daw. Kung ang Mastery daw ay gagamitin kasama ng lalim ng isang batas, halos hindi ito matutukoy. Sa kabaligtaran, halos walang paraan upang maitago ang weapon daw. Bahagyang nagulat si Alvin nang matuklasan na naunawaan na ni Basil, ang disipulo mula sa angkan ng Yuan ng mansyon ng mundong ilalim, ang simpleng anyo ng Mastery daw. Medyo seryoso ang kanyang ekspresyon habang iniisip, ito pala ang kakayahan ng prodigy na pinagbuhusan ng mga mapagkukunan ng tao sa mundong ilalim. Dati, hindi gumamit si Basil ng isang kilalang banal na artifact. Ginamit lamang niya ang kanyang batas ng yelo kasama ang kanyang Mastery daw. Batay pa lamang doon, kinuha ni Alvin na si Basil ay hindi mas mahina kaysa kay Archie. Hindi na kailangang sabihin, si Archie mula sa nakaraan, na kanyang natalo sa Seven Kills Valley, ay mas mahina kaysa kay Basil. Gayun din, lahat ay nagulat din sa pagganap ni Basil at masigasig na nag-uusap sa isa't isa. Nakakatakot talaga si Basil. Ang batas ng yelo na naunawaan niya ay napakalakas. Ang taong iyon mula sa mansyon ng mga Feudal na Panginoon ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong makalapit sa kanya bago ito nagyelo. Hindi nakakagulat kung isa sa alang-alang na ipinuhunan ng Underworld Mansion ang lahat ng kanilang mga mapagkukunan sa kanya. Totoo na malaki ang naging papel ng mansyon ng mundong ilalim, pero sigurado akong napakatalino na niya simula pa lang. Kung tayo ang nasa kalagayan niya at binigyan ng napakaraming mapagkukunan, baka hindi tayo kasing lakas niya ngayon. Sang-ayon ako. Inisip ng lahat na talagang nakakainggit na natanggap ni Basil ang sama-samang mga mapagkukunan mula sa mga nangungunang puwersa sa mansyon ng mundong ilalim. Gayunpaman, walang sino man ang tumanggi sa kanyang talento at kakayahan sa pag-unawa. Kung siya ay karaniwan lamang, hindi siya pipiliin ng mansyon ng mundong ilalim sa simula pa lamang. Kung hindi siya talento, hindi siya lalakas ng ganito kahit nabigyan siya ng maraming mapagkukunan.
Kung ganoon kalakas si Basil, hindi na maaaring maging mas mahina pa si Lowell mula sa Autumn Leaves sect ng Divine Morning Mansion. Hindi nakakapagtaka na ikinumpara sila ni Elder Marvy Clint kay Alvin. Marahil ay hindi inaasahan ito ng taong iyon mula sa mansyon ng mga Panginoong Feudal nang gusto niyang bigyang kasiyahan ang kanyang kuryosidad. Gaya ng kasabihan, pinatay ng kuryosidad ang pusa. Tama iyan. Malinaw na hinamon lang niya ito dahil mausisa siya. Ngayon, tuluyan na niyang sinira ang kanyang mga pagkakataon. Natatakot ako na walang maglalakas loob na hamanin sina Basil at Lowell pagkatapos nito. Siyempre naman. Sino ang haamon kay Lowell matapos makita ang lakas ni Basil? Matapos makita ang taong iyon mula sa mansyon ng mga Panginoong Feudal, walang sino man ang maglalakas loob na hamanin ang dalawa. Sa oras na ito, ang hindi seeded na kalahok na nakakuha ng numero 8 ay lumipad papunta sa larangan ng digmaan. Ito ay walang iba kundi si Marvick, ang apo sa tuhod ni Elisheg, ang nagtatag ng pangkat na Xingming ng Puryang sect. May ituturing ding namumukod tangi si Marvick sa mga nakababatang henerasyon sa Puryang sect kahit na hindi siya maihahambing sa mga tulad ni Colden at Ruel. Ang kanyang lakas ay nasa likod lamang ng iba pang 5 nangungunang batang disipulo ng Puryang sect, hindi kasama si Alvin. Tumingin si Marvick sa paligid. Sandaling tumigil ang kanyang mga mata sa napiling kalahok mula sa Alliance of Benevolence and Justice. Gayunpaman, binaliwala niya ang ideya na hamanin ang taong iyon dahil alam niyang wala siyang laban sa kabilang panig. Kahit na gusto niyang ipakita ang kanyang lakas sa kanyang mga kasamahan at magdala ng kaluwalhatian sa Puryang sect, alam niya ang kanyang mga limitasyon. Nanalo ang kanyang katwiran kaysa sa kanyang bulk zone ng damdamin. Sa wakas, natuon ang kanyang mga mata sa isang figure mula sa Consonance Mansion. Sa kasamaang palad, kahit maingat si Marvick sa kanyang pagpili, natalo pa rin siya ng seeded participant mula sa Consonance Mansion sa loob ng 30 moves. Hindi pinanghinaan ng loob si Marvick sa kanyang pagkatalo. Tutal, mula pa sa simula, napakaliit ng kanyang pag-asa na makapasok sa top 30. Ang iilang mas malakas sa kanya ay hindi man lang napiling maging seeded participants. Sumali lamang siya upang makakuha ng karanasan at bilang isang formalidad. Napakaswerte ko talaga at nakapasok ako sa ambitious group. Sana lang hindi ako matanggal sa top 100. Ang mga nasa ambitious group ay kailangang lumaban para sa kanilang mga ranggo. Mayroong humigit kumulang 100 katao, o para maging eksakto, mayroong 102 katao sa grupo. Kaya naman, sa huli, mayroong 2 tao na hindi nakapasok sa top 100. Sa katunayan, hindi sulit banggitin ang mga gantimpala para sa mga nasa pinakamababang pwesto ng 100. Gayunpaman, ang prestihiyo ng pagiging nasa top 100 ay medyo mataas. May ipagmamalaking masasabi ng isa sa iba na siya ay nasa top 100 noong pista ng 7 mansyon. Nagpatuloy ang mga hamon. Gayunpaman, wala sa unang 30 kalahok na hindi seeded ang nanalo sa kanilang mga hamon. Ang 30 kalahok na seeded ay parang mga bundok na hindi natitinag, na humaharang sa iba sa pag-agaw ng tagumpay sa kanilang mga kamay. Ang ika-31 na hindi seeded na kalahok, pakipasok na sa larangan ng digmaan, sabi ni Romano. Kasunod nito, nakita ni Alvin si Colden, na nakatayo sa malapit, na lumilipad palabas. Si Colden ay isang sikat na prodigy mula sa Puryang sect. Bago sumali si Alvin sa Puryang sect, sila ni Ruel ang nangungunang 2 prodigy sa nakababatang henerasyon sa Puryang sect. Kapag nababanggit ang mga prodigy ng Puryang sect, naiisip sila ng lahat. Gayunpaman, si Alvin na lang ang naiisip ng mga tao ngayon kapag nababanggit ang mga prodigy ng Puryang sect. Ang iba ay ganap na natatabunan ni Alvin. Huwag mong sabihing plano niyang hamanin ang seeded participant na iyon mula sa Alliance of Benevolence and Justice. Tanong ni Alvin sa loob-loob niya nang makita niya si Colden na nakatingin sa nag-iisang seeded participant mula sa Alliance of Benevolence and Justice. Sa loob lamang ng ilang sandali, nakuha ni Alvin ang kanyang sagot. Hinahamon ko si Clarkson ng Alliance of Benevolence and Justice, mahinahong sabi ni Colden nang walang pagbabago sa kanyang ekspresyon nang tanungin siya ni Romano kung sino ang gusto niyang hamanin. Si Clarkson ay isang matangkad at matipunong binata. Halos 2 metro ang taas niya. Nakasuot siya ng maluwag na asul na damit.
Nang lumipad siya palabas, ang kanyang figure ay parang isang tore. Ordinaryo lang ang kanyang anyo, ngunit nag-iwan siya ng malalim na impresyon sa lahat. Ang kanyang mukha ay angular at matalas, na parang inukit ng kutsilyo. Malamig na tiningnan ni Clarkson si Colden pagkarating niya at sinabing, "Colden, muntik mo nang mapatay ang nakababata kong kapatid. Iniisip ko kung hahamunin mo ako, pero hindi ko talaga inaasahan na talagang nang-ahas kang hamanin ako. Magaling ito. Magagawa kong ipaghiganti ang nakababata kong kapatid." Si Colden ang dahilan ng alitan sa pagitan ng mga nakababatang disipulo ng Pure Yang Sect at ng Alliance of Benevolence and Justice. Isang malakas na suntok ang ginawa niya, tila walang dahilan, kay Yishan, ang kanyang kalaban, na siyang ikinasugat ni Yishan. Bagamat hindi gaanong malapit si Clarkson kay Yishan, iisa lang naman ang kanilang sekta. Bukod dito, kadalasan, magalang na binabati ni Yishan si Clarkson tuwing magkikita sila sa sekta. Tinulungan din ni Yishan si Clarkson sa maraming maliliit na bagay. Natural lamang na ipaghiganti niya si Yishan ngayong may pagkakataon na siya. Ito ay isang bagay na alam ng lahat sa Alliance of Benevolence and Justice. 4,027. Ang katotohanang si Clarkson ng Alliance of Benevolence and Justice ay napili bilang isang seeded participant ay nangangahulugan na siya ay lubos na namumukod-tangi. Kahit na sa iba pang mga natatanging batang prodigy sa alyansa, siya ay nakahihigit sa kanila. Hindi alam ng maraming tao sa Eastern Ridge Mansion ang lawak ng lakas ni Clarkson. Kahit sa Alliance of Benevolence and Justice, wala pang nakakita sa kanya na lumaban ng buong lakas. Nang klunin niya ang kanyang mga kalaban noon, nagawa niya ito ng walang pinagpawisan. Dahil dito, ang mga batang disipulo sa alyansa ng kabaitan at katarungan ay nagtiwala ng walang kondisyon sa lakas ni Clarkson. Si Clarkson ang pinakamalakas na taong wala pang 10,000 taong gulang sa alyansa kung tutuusin. Hindi tulad ng Alliance of Benevolence and Justice, bago lumitaw si Alvin, ang Pure Yang Sect ay mayroong ilang nangungunang prodigy na ang mga kalakasan ay kapantay ng isa't isa. Hindi na kailangang sabihin, pagkatapos sumali si Alvin, siya ang naging pinakamalakas na tao na wala pang 10,000 taong gulang sa Pure Yang Sect. Kung isasaalang-alang ang lahat ng bagay, hindi nakakagulat na ang mga batang disipulo ng Alliance of Benevolence and Justice ay hindi nag-isip na karapat-dapat si Colden na ikumpara kay Clarkson Who. Path. Hinamon talaga ni Colden si Brother Who. Gusto niyang mamatay. Si Colden ang sanhi ng alitan sa pagitan namin at ng Pure Yang Sect. Siya ang unang nakasakit sa isa sa aming mga miyembro. Dapat talaga siyang mamatay. Tama. Sana mapatay siya ni Kuya Clarkson Who. Kahit hindi siya mapatay ni Kuya Who, sana mapilayan siya ni Kuya Who. Si Colden ay apo ni Dylon, ang nagtatag ng pangkat ng Hidden Sword ng Pure Yang Sect. Higit sa lahat, si Dylon ang pinakamalakas na tao sa Eastern Ridge Mansion. Kahit na hindi iligtas ni Elder Marvick Lee ng Howling Flame Sect si Colden, natatakot ako na mahihirapan si Brother Who na patayin siya kung nandito si Dylon. Napakaswerte talaga ng lalaking yan na magkaroon ng ganitong klaseng Grandmaster. Sa ilalim ng mapang ipong tingin ng mga tao ng Alliance of Benevolence and Justice, kumilos si Colden. Sa loob lamang ng ilang sandali, nakipaglaban siya kay Colden ng Alliance of Benevolence and Justice. Sa unang 10 galaw, pantay ang naging laban ng dalawa. Pagkatapos noon, unti-unting nang ibabaw si Clarkson. Ang kanyang mga atake na nakatutok kay Colden ay mabangis at nakamamatay. Pagkatapos ng 20 galaw pa, malubhang nasugatan na si Colden. Gayunpaman, nagngingit-ngit siya at tumangging sumuko. Nang makita ito, aatake na sana ulit si Clarkson. Gayunpaman, bago pa niya ito magawa. Susuko ako para sa kanya. Tumingin si Clarkson sa pinanggalingan ng walang pakialam na boses. Bahagya siyang nagulat nang masalubong niya ang isang matalim na titig. Nang makabawi siya, dali-dali niyang iniwas ang kanyang mga mata, hindi niya magawang tignan ang mga mata ng kausap. Sa isang tingin pa lang, pakiramdam niya ay tinusok ang kanyang puso ng 10,000 palaso, at pakiramdam niya ay hindi siya makahinga. Higit sa lahat, walang kaalam-alam ang pinuno ng alyansa sa nangyari. Kaya ito ang lakas ng pinakamalakas na tao sa Eastern Ridge Mansion. Isa siyang intermediate Emperor of Gods, pero ganoon din ang ating pinuno.
Bakit napakalaki ng agwat sa pagitan nila? Dahil sumuko na si Dylan para kay Colden, hindi na nang-ahas si Clarkson na umatake muli. Walang mga patakaran na nagbabawal at nagpapahintulot sa mga matatanda na sumuko para sa kanilang mga disipulo sa panahon ng pista ng Pitong Mansyon, kaya medyo malabo ang bagay na ito. Gayunpaman, hindi siya nang-ahas na kumilos ng padalos-dalos. Kung tutuusin, si Dylan ay hindi isang taong kaya niyang pukawin. Ang tanging magagawa niya ay pigilan ang kanyang pagnanais na atakihin muli si Colden. Grandmaster. Sigaw ni Colden na may mapait na ekspresyon sa mukha. Bigla siyang dumura ng dugo, at agad na namutla ang mukha niya. Tumingin si Romano kay Colden at nagtanong, gusto mo bang ibigay ang pangalawang hamon mo? Oo. Bago pa man makapag-oo si Colden, muling nagsalita si Dylan, bitawan mo ang pangalawang hamon mo. Ibigay mo ang pangatlong hamon pagkatapos ng 15 minuto. Pagkatapos, inihagis ni Dylan ang isang bote ng tableta kay Colden. Hinawakan ni Colden ang bote ng gamot at itinaas ang kanyang ulo para tingnan si Dylan. Nang makita niya ang kalmadong tingin ni Dylan, nakaramdam siya ng pagkakasala. Naramdaman pa niyang gusto niyang umiyak. Maraming tao, kabilang si Alvin, ang nag-isip na si Colden ay masyadong mapusok. Noong umpisa pa lang noong sumali ako sa sekta, umaasa ang sekta na mapabilang ako sa top 10. Base sa reaksyon nila noong panahong iyon, malinaw na hindi nila inaasahan na mapabilang ang sinuman sa kanilang mga batang disipulo sa top 10. Naisip ko na medyo eksaherado ang reaksyon nila at inakala kong kahit papaano ay may ilang disipulo lang ang mapabilang sa top 10. Pero mali pala ako. Bukod kay Ender, hindi magiging madali para sa iba na mapabilang kahit sa top 30, lalo na sa top 10. Sa oras na ito, napagtanto rin ni Alvin kung gaano kalaking tagumpay para kina Pong at Dylan ang makapasok sa top 20 at top 30 ayon sa pagkakabanggit sa pista ng Pitong Mansyon 10,000 taon na ang nakalilipas. Sa pinakamababa, ang lakas ng duo noon ay hindi mas mahina kaysa kina Colden at Roel. Elder Ye, hindi ba sa tingin mo ay isang kapana-panabik na laban iyon? Tanong ni Titus, ang pinuno ng Alliance of Benevolence and Justice, sa pamamagitan ng voice transmission sa isang mapanghamong tono. Malinaw na sinasamantala niya ang pagkakataong ito para kutsain si Dylan para ilabas ang kanyang sama ng loob. Walang pakialam si Dylan habang sumasagot ng tanong, maglalaban ba tayo pagkatapos ng pista ng Pitong Mansyon? Sigurado akong magiging kapana-panabik din ito. Ang mga salitang ito ay naging napaka-epektibo sa pagpapatahimik kay Titus. Hindi na siya nagsalita pagkatapos noon. Samantala, sa wakas ay nakaramdam ang iba na parang may mali nang maalala nila ang nakaraang pagganap ni Colden. Hoy, hindi ba parang tina-target ni Colden ang Alliance of Benevolence and Justice? May sama ba siya ng loob sa kanila? Sino ang nakakaalam? Gayunpaman, ang Pyryang Sect at ang Alliance of Benevolence and Justice ay parehong mula sa Eastern Ridge Mansion. Hindi nakakagulat kung mayroon silang mga alitan. Masyadong padalos-dalos si Colden. Napili si Clarkson bilang isang seeded participant. Malinaw na hindi simple ang lakas ni Clarkson, pero hinamon pa rin niya si Clarkson. Sa huli, siya ang natalo. Lumipas ang 15 minuto sa isang kisap mata lamang. Sa oras na ito, si Colden, na malubhang nasugatan kanina, ay tila muling ipinanganak. Tila siya ay ganap ng gumaling. Nang makita ang mahimalang epekto ng pagpapagaling na ito, muling nag-usap-usap ang mga tao. Ang divine pill na ibinigay sa kanya ni Elder Ye ay tiyak na hindi isang ordinaryong divine pill. Anong uri ng ordinaryong divine pill ang magkakaroon ng ganitong pambihirang epekto sa pagpapagaling? Hindi ba halata naman? Iniisip ko lang kung anong klaseng healing divine pill iyon. Kahit ang isang Lord Grade Limit Divine Pill ay hindi makakagawa ng ganitong kahangahangang epekto sa loob ng maikling panahon, di ba? Maaari ba itong maging isang Emperor Grade Divine Pill? Posible yan. Bukod pa riyan, malamang na hindi lang ito isang ordinaryong Emperor Grade Divine Pill. Iilan lang ang alam kong Emperor Grade Divine Pills na may ganitong epekto. Huwag mong sabihing isa itong Emperor Grade Limit Divine Pill. Siyempre hindi. Kahit papaano sa 7 Mansions, wala pa akong naririnig na may kakayahang pinuhin ang Emperor Grade Limit Divine Pills.
Sa katunayan, hindi ko alam kung may ganitong tao sa Profound Energy Land. Nabasa ko sa isa sa mga sinaunang talaan na mayroong isang taong kayang pinuhin ang mga Emperor-grade limit divine pills. Tama ka, ang taong iyon ay isang pambihirang pag-iral kahit anong panahon. Maging si Alvin ay nagulat sa mahimalang epekto ng banal na Pildores. Dapat ay Emperor-grade divine pill ito. Walang Lord-grade divine pills ang may kakayahang gawin ito, kahit ang Lord-grade limit divine pills. Kaya na ni Alvin na pinuhin ang mga Lord-grade limit divine pills ngayon, ngunit mayroon pa ring ilang komplikadong Lord-grade limit divine pills na hindi niya mapino. Sinubukan din niyang pinuhin ang mga Emperor-grade divine pills, ngunit ang bawat pagtangka niya ay nauwi sa pagkabigo at pag-aaksaya ng mga bihirang sangkap. Ang mga sangkap para sa pagpino ng mga Emperor-grade divine pills ay bihira at mahalaga. Kahit ang pangalawang sangkap para sa pagpino ng mga Emperor-grade divine pills ay maaaring maging pangunahing sangkap para sa pagpino ng ilang Lord-grade divine pills. Sa pagkakataong ito, lumingalinga si Colden bago niya natuon ang kanyang mga mata sa isang figure. Ang kabilang grupo ay isang prodigy mula sa Frozen Mountain Manor, isa sa 4 na nangungunang puwersa sa Feudal Lord Mansion. Siya ang pinakamalakas na batang disipulo sa Frozen Mountain Manor at siya rin ang tanging napiling maging seeded participant mula sa Frozen Mountain Manor. Sa hitsura, mukha siyang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hindi niya inahit ang mga hibla ng buhok sa kanyang mukha, at casual siyang nakasuot ng lumang damit. May hawak siyang wine gourd, at pagkatapos makapasok sa larangan ng digmaan, humigop pa siya ng ilang lagok mula sa wine gourd. Ang taong ito, tiningnan ni Alvin ang magulo at nasa katanghaliang gulang na lalaki. Bagamat ito ang unang beses na nakita niya ang kabilang panig, ang kanyang likas na ugali at karanasan ay nagsasabi sa kanya na ang gayong kakaibang karakter ay maaaring totoo sa kanyang hitsura o napakalakas. Gayunpaman, mayroon siyang pakiramdam na higit pa sa nakikita ng mga mata ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Bukod dito, paano mapipili ang isang simpleng tao bilang isang seeded participant? Nang makita ni Colden ang kalaban na nasa katanghaliang gulang na umiinom sa larangan ng digmaan, hindi niya napigil ang bahagyang sumimangot. Sabi niya, nagsimula na ang laban. Ikaw ang mauna, sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang habang inilapag ang hawak na alak. Pagkatapos, pinunasan niya ang kanyang bibig gamit ang kanyang manggas bago nagpatuloy sa pagsasabi ng nakangiti, kung hindi, natatakot akong wala kang pagkakataong umatake. Ang mga salita ng lalaking nasa katanghaliang gulang ay naging dahilan upang bahagyang dumilim ang ekspresyon ng mukha ni Colden, at nagdulot din ito ng kaguluhan. Napaka-arrogant talaga ng taong ito mula sa Frozen Mountain Manor. Katamtaman lang ang mga nakaraang pagganap niya, di ba? Ang lakas na ipinakita niya sa ngayon ay hindi kasing lakas ng kay Colden. Huwag mong kalimutan na napili siya bilang isang seeded participant. Habang nag-uusap pa rin ang lahat, si Colden, na may maasim na ekspresyon sa mukha, ay sa wakas ay kumilos na. Isang kitang-kitang banal na espada ang lumitaw sa kanyang kamay habang ginagamit niya ang kanyang banal na enerhiya at inihagis ang batas na kanyang naunawaan. Hindi siya nagpigil. Hindi naglakas loob na magpigil si Colden dahil nakatanggap siya ng voice transmission mula kay Dylon, ang kanyang Grandmaster. Binalaan siya ni Dylon na huwag maliitin ang lalaking nasa katanghaliang gulang at sinabihan din niya ito na ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay hindi mas mahina kaysa kay Clarkson. Agad siyang natahimik dahil sa mga salitang ito. Napansin ni Alvin ang bahagyang pagbabago ni Colden, at agad siyang lumingon kay Dylon na nakaupo sa maliit at lumulutang na isla. Sigurado siyang may kinalaman si Dylon sa biglaang pagbabago ng ugali ni Colden. 4,028. Hindi na kasing relaxed ni Colden gaya ng dati. Seryoso ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ramdam din ng mga tao ang pagbabago. Sa sumunod na sandali, lumipad palabas si Colden dala ang kanyang espada patungo sa kalahok mula sa Frozen Mountain Manor ng Feudal Lord Mansion. Hindi ko pa naririnig ang tungkol sa taong ito mula sa Frozen Mountain Manor. Hindi mahalaga. Kailangan niyang maging malakas para mapili bilang isang seeded participant. Dati, iniisip ko pa rin kung bakit napakaraming hindi kilalang tao ang napili bilang seeded participants. Ang Profound Jade Mansion ay tiyak na may impormasyon mula sa loob. Tama.
Hindi lang naroon ang dalawang nakatagong trump card mula sa Divine Morning Mansion at sa Underworld Mansion, kundi naroon din ang hindi kilalang taong ito mula sa Frozen Mountain Manor ng Feudal Lord Mansion. Hindi lang iyon, pero hindi lahat ng sikat na batang disipulo mula sa Frozen Mountain Manor ay napili para maging seeded participants. Kanina, sabi nila Roger ang pangalan niya, di ba? Sa oras na ito, si Colden, na mabilis na papalapit kay Roger, ay ibinuhos ang kanyang lalim mula sa batas. Kasama ang kanyang banal na enerhiya, ibinaon niya ang mga ito sa kanyang kitang-kitang banal na espada. Di nagtagal, sumili ang nakasisilaw na mga sinag ng espada. Swoosh! 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 Ang mga sinag ng espada ay humabi sa isang lambat na agad na nakapalibot kay Roger. Maraming tao ang nakaramdam ng pagkabalisa para kay Roger sa sandaling ito, ngunit nanatiling pareho ang ekspresyon ni Roger. Gayunpaman, naging matalas ang kanyang tingin habang inihahagis niya ang kanyang alak sa ere. Sumikat ang liwanag mula sa alak, at isang malaking transparent na harang na hugis alak ang mabilis na bumalot sa kanya. Mga guhit ng kulay abong enerhiya ang nagsanib puwersa sa enerhiyang dilaw na mastasa sa paligid ng harang na bumubuo ng isang pader na bakal. Klang! Tumama ang mga sinag ng espada sa malagord na harang na lumikha ng mga tunog na metal. Gayunpaman, wala itong anumang pinsalang nagawa. Hindi tumigil si Colden. Patuloy siyang umatake ng buong lakas. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Natuklasan niya na kahit gaano kalakas at gaano katagal siyang umatake, hindi niya kailanman masisira ang depensa ng kanyang kalaban. Sa oras na ito, isang pagsabog ng enerhiya ang lumabas mula sa malagord na harang na may kasamang kislap ng liwanag, na sumire sa lahat ng sinag ng espada sa paligid nito bago ito humampas patungo kay Colden. Patuloy na umatake si Colden habang umaatres. Gayunpaman, tulad ng dati, ang kanyang mga pag-atake ay hindi man lang nag-iwan ng kahit kaunting pinsala sa depensa ng kanyang kalaban. Mabuti na lang at mayroon siyang bilis sa kanyang panig. Bagamat itinuturing na mabilis ang kanyang kalaban sa mga nakakaintindi ng batas ng mundo, mas mabagal pa rin ang bilis ng kanyang kalaban kaysa sa kanya. Sa isang kisap mata lang, bumaliktad ang lahat. Si Colden na nasa open iba kanina ay napilitang ipagtanggol ang sarili dahil hindi niya masira ang depensa ni Roger. Isang maliit na kaguluhan ang sumiklab sa karamihan. Nagulat sila sa pagtatanghal ni Roger. Nakakatakot ang depensa ni Roger. Nauunawaan niya ang batas ng mundo, kung tutuusin. Ang batas ng mundo ay kilala sa pagtatanggol nito. Napakagaling niya talaga. Ginagamit ni Colden ang espada kaya balanse ang kanyang mga opensa at depensa. Gayunpaman, hindi pa rin niya kayang basagin ang depensa ni Roger. Tama iyan. Ang tanging kulang kay Roger ay ang bilis. Kung hindi, malamang ay natalo na si Colden ngayon. Hindi lamang nagulat ang mga batang disipulo sa depensa ni Roger, kundi pati na rin ang ilang matataas na opisyal ay tila nagulat. Sa oras na ito, may malakas na nagsalita sa isang elder mula sa Frozen Mountain Manor nang may buntong hininga, Elder Chi, hindi ko inaasahan na magtatago ang Frozen Mountain Manor ng isang natatanging prodigy. Nirecruit mo ba siya para sa pista ng 7 mansyon? Ang tanong na ito ay nakakuha ng atensyon ng mga tao sa paligid. Sabay-sabay silang lumingon upang tingnan ang mga tao mula sa Frozen Mountain Manor. Ang taong nanguna sa grupo mula sa Frozen Mountain Manor ay isang matandang lalaki na may mapula-pulang mukha at nakasuot ng cyan robe. Ngumiti siya habang mahinahong sinabi, lumaki si Roger sa Frozen Mountain Manor simula noong bata pa siya. Gayunpaman, hindi gaanong kilala siya ng maraming tao dahil hindi siya karaniwang nagsasaka sa aming lupain. Kamakailan lang siya bumalik para lumahok sa pista ng 7 mansyon. Bagamat hindi mo pa siya naririnig noon, dapat ay narinig mo na ang tungkol sa kanyang ama. Ang kanyang ama ay si Anchong. May sumigaw, Anchong. Elder Chi, si Anchong ba ang tinutukoy mo na nakapasok sa top 10 noong pista ng 7 mansyon 10,000 taon na ang nakalilipas? Noong pista ng 7 mansyon 10,000 taon na ang nakalilipas, isang tao mula sa Frozen Mountain Manor ng Feudal Lord Mansion ang nakapasok sa top 10, at ito ay walang iba kundi si Anchong. Tama, sabi ng matanda mula sa Frozen Mountain Manor at tumango.
Dahil dito, muling nagsimulang magchismis ang mga tao. Kaya anak siya ni Anchong. Sina Pong at Dylon, na parehong nakarinig sa mga salita ng matanda mula sa Frozen Mountain Manor, ay nagpalitan ng tingin at nakita ang pagkagulat sa mga mata ng isa't isa. Pareho nilang kilala si Anchong dahil lahat sila ay lumahok sa pista ng 7 mansyon 10,000 taon na ang nakalilipas. Sa katunayan, natalo pa sila ni Anchong. Gayunpaman, si Anchong ay isang mabuting tao, at mayroon din siyang napakabait na ugali. Kaya naman, nagkasundo ang dalawa at si Anchong kahit na iyon ang kanilang unang pagkikita. Itinuring nila itong isang kaibigan noong panahong iyon. Nakalulungkot na hindi nagtagal matapos ang pista ng 7 mansyon, nakatanggap sila ng balita na si Anchong ay namatay sa labas ng mansyon ng mga Panginoong Feudal dahil sa isang aksidente. Nang panahong iyon, medyo nalungkot ang dalawa at nagluksa na ang mabuting iyon ay namatay ng bata pa. Pagkaraan ng ilang panahon, nalaman ni Alvin mula kay Pong na minsang natalo ng ama ni Roger sina Pong at Dylon noong pista ng 7 mansyon 10,000 taon na ang nakalilipas. Nalaman din niya na si Anchong ay kabilang sa nangungunang 10 tao sa pista ng 7 mansyon noong panahong iyon, ngunit sa kasamaang palad, pumanaw si Anchong nagtagal. Bumantong hininga si Alvin sa loob-loob niya. Nagkataon lang pala. Lumalabas na natalo ng kanyang ama sina Elder Ye at Elder Zin 10,000 taon na ang nakalilipas, tiningnan niya ang laban sa harap niya at patuloy na iniisip ang sarili, mananalo si Roger. Bagamat may kalamangan si Colden sa bilis, alam ni Alvin na mananalo si Roger batay sa lakas ni Roger. Tila hindi organisado at pabago-bago ang mga atake ni Roger. Patuloy siyang umaatake kahit na tila hindi pumasa ang kanyang mga atake. Gayunpaman, nakita ni Alvin na ang mga atake ay talagang pinag-isipang mabuti. Kamangha-mangha. Biglang bulalas ni Dylon. Kasunod nito, nakita ni na Alvin at ng iba pa na ang tila hindi pamahalya na atake ni Roger ay hindi man lang nawala. Sa kabaligtaran, bigla silang naging mga haligi ng liwanag na kulay dilaw na mustasa. Ang mga haligi ng liwanag ay bumuo ng isang hola sa paligid ni Colden, at ang hola ay unti-unting lumiliit. Kanina pa siya naghahanda para dito. Sa wakas ay napagtanto ni Colden na may mali. Sinubukan niyang tumakas ngunit hindi niya magawa. Malinaw na pinaghahandaan na ito ni Roger simula pa noong una at kumilos siya nang magkaroon siya ng sapat na kumpiyansa na gawin ito. Dahil hindi ako makakatakas, kailangan kong subukang basagin ang hola. Inatake ni Colden ang hola gamit ang kanyang buong lakas. Sa ilalim ng kanyang pag-atake, nagsimulang mabuo ang maliliit na bitek sa matibay na hola. Nang makita ang mga bitek, labis siyang natuwa. Gayunpaman, nagbago ang kanyang ekspresyon sa sumunod na segundo. Habang inaatake niya ang malaking hola, dumating na si Roger. Wala siyang nagawa kundi lumipad palayo. Ipinagpatuloy ni Roger ang paghabol kay Colden. Kasabay nito, patuloy na lumiliit ang malaking hola. Limitado na ang espasyo para makagalaw si Colden, at lumiliit na ito. Nang hindi na siya makagalaw, napilitan siyang harapin si Roger. Alam niyang hindi niya kayang lagpasan ang depensa ni Roger, at malubha siyang masasaktan sa atake ni Roger. Sa huli, wala na siyang nagawa kundi sabihin na lang, susuko na ako. Bagamat ayaw ni Colden, alam niyang wala siyang magagawa tungkol dito. Kung hindi siya susuko, siya ay malubhang masasaktan, at makakaapekto ito sa kanyang pagganap sa hinaharap. Alam niyang wala siyang pag-asa na makapasok sa top 30, ngunit umaasa pa rin siyang makapasok sa top 40 o 50 upang hindi mapahiya ang Pure Yang Sect. Magandang laban, mabait na sabi ni Roger habang nakangiti, mas malakas ka kaysa sa inaasahan ko. Hindi ko masabi na pinipigilan mo pa rin ang iyong lakas at bilis noong nakaraang laban mo. Napangiti ng mapait si Colden. Sa kanyang pakikipaglaban kay Clarkson ng Alliance of Benevolence and Justice, hindi niya balak umiwas o lumayo kay Clarkson. Gusto lang niyang direktang labanan si Clarkson. Dahil dito, hindi niya ipinakita ang kanyang tunay na bilis. Ito rin ang dahilan kung bakit sinabi ni Roger na si Colden ang dapat mauna sa pagkilos, kung hindi, maaaring hindi ito mabigyan ni Colden ng pagkakataon. Minaliit niya ang bilis ni Colden. Napakalakas mo. Natalo ako ng patas, seryosong sabi ni Colden. Dahil sa pagkatalong ito, natanggal si Colden sa top 30 rankings ng 7 Mansions Feast.
Gayunpaman, hindi siya mukhang pinanghinaan ng loob matapos umalis sa larangan ng digmaan. Sa halip, nagliwanag ang kanyang mga mata na parang masigla. Tila may mga bagay siyang naunawaan. Nang makita ito, ngumiti si Dylon. Sabi niya, bata ka pa, at walang katapusan ang mga posibilidad sa hinaharap. Maraming tao ang mas malakas kaysa sa iyo ngayon, ngunit maaaring hindi na iyon ang kaso pagkalipas ng 10,000 taon. Mas lalong nagningning ang mga mata ni Colden nang marinig ang mga salitang ito. Naalala niya ulit na ang kanyang Grandmaster ay hindi man lang nakapasok sa top 20 noong pista ng 7 mansyon 10,000 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, pagkalipas ng 10,000 taon, ang kanyang Grandmaster ay higit na nalampasan ang top 20 na kalahok mula noong panahong iyon. 4,029. Nagpatuloy ang mga hamon. Sa pagtatapos ng araw, wala ni isa sa 30 seeded na kalahok ang natalo. Sa kabaligtaran, wala ni isa sa mga humamon ang nanalo. Sa ngayon, si Colden lamang ang nag-iisa sa mga natatanging disipulo mula sa Pyryang sect na lumaban sa round na ito. Gayunpaman, ang mga ekspresyon sa mukha ng iba pang natatanging disipulo tulad ni Ruel ay seryoso. Sa oras na ito, sa wakas ay napagtanto nila kung bakit hindi sila napili bilang mga seeded participants. Lahat ng mga seeded participants na napili ay napakalakas. Matapos mapaalis ang lahat, bumalik si Alvin at tahimik na nagkultibo gaya ng dati. Hindi siya nakaramdam ng gaanong pressure sa ngayon. Patuloy niyang papanoorin ang mga laban kung walang haamon sa kanya, at lalaban siya kung siya ay haamon. Siguro nagsaliksik na ang Profound Jade Mansion, ang mga napili nilang seeded participants ay pawang namumukod tangi. Hindi lang iyon, nagawa pa nilang pumili ng mga nakatagong kalahok. Sina Basil mula sa angkan ng Yuan ng mansyon ng ilalim ng mundo at si Roger mula sa Frozen Mountain Manor ng mansyon ng Panginoong Feudal, na hinamon ngayon, ay mga halimbawa ng mga kalahok na nagtago ng kanilang lakas. Walang nakarinig tungkol sa kanila hanggang sa pista ng 7 mansyon, at sumikat lamang sila sa kanilang mga laban ngayon. Iniisip ko kung may magtatagumpay sa kanilang hamon bukas. Kung hindi, ang round na ito ay walang iba kundi isang warm-up para sa mga seeded na kalahok. Kahit na ganoon, hindi maraming seeded na kalahok ang may pagkakataong mag-warm up. Kinabukasan. Sinundan ni Alvin ang mga tao mula sa Pyryang sect patungo sa lugar ng pista ng 7 mansyon gaya ng dati. Nagpatuloy ang mga laban. Nang lumitaw ang unang hindi pa nakapasok na kalahok sa araw na iyon, nagulat ang lahat nang tumingin siya sa isa sa mga kalahok mula sa Autumn Leaves sect ng Divine Morning Mansion at malakas na sinabi, "Kapatid na Lowell, gusto kitang hamanin. Bagamat wala akong kalaban-laban sa iyo, gusto kong masaksihan ang iyong lakas." Ang kalahok na ito ay nagmula sa parehong puwersa ni Roger, na tumalo kay Colden kahapon. Siya ay nagmula sa Frozen Mountain Manor ng Feudal Lord Mansion. Isa rin siyang sikat na batang disipulo sa Frozen Mountain Manor. Hinamon niya si Lowell. Bagamat hindi pa naipapakita ni Lowell ang kanyang lakas, batay sa lakas ni Basil, walang duda na napakalakas niya. Hindi ko inakalang may mga ngahas na hamanin si Lowell. Medyo nagulat din si Alvin na may nangahas na hamanin si Lowell. Napaisip siya sa sarili, hinahaman lang ba talaga niya si Lowell para masaksihan ang lakas ni Lowell o sinusubukan lang niya si Roger? Bagamat hindi kahanga-hanga ang kabuoang pagganap ni Roger kahapon, ang kanyang mga depensa ay walang dodang halos walang talo. Ang kanyang mga depensa pa lamang ang nagpaangat sa kanya. Gayunpaman, sapat na ba ito upang talunin si Lowell? Sinundan ni Alvin ang direksyon ng tingin ng lahat at tiningnan kung nasaan ang mga tao mula sa Autumn Leaves sect ng Divine Morning Mansion. Nakita niya ang isang malungkot na binata na nakasuot ng maitim na cyan robe na lumilipad palabas. Dahil dito, sinabi ni Romano, ang elder mula sa Howling Flame sect na nangangasiwa sa mga laban, kung wala ng ibang tanong, maaari na kayong magsimula. Pagkarinig ni Romano ng boses, kumilos agad ang kalahok mula sa Frozen Mountain Manor. Inilabas niya ang kanyang kilalang banal na artifact at sumugod palabas. Mahinahong inilabas ni Lowell ang isang malaking martilyo na may habang 2 metro. Ang ulo ng martilyo ay tila kasing laki ng isang maliit na burol. Kabaligtaran ng kanyang payat na pangangatawan, ang martilyo ay mukhang mas malaki pa.
Hindi siya nagatubili habang iwinagayway ang martilyo, pinupuno ito ng kanyang banal na enerhiya at ng batas na kanyang naunawaan. Tulad ni Basil, hindi naunawaan ni Lowell ang isa sa 4 na kataas-taasang batas o ang isa sa 5 elemental na batas. Sa halip, naunawaan niya ang batas ng kulog, isa sa mga batas na hinango. Putok. Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, nagbanggaan ang dalawang kalaban. Isang malakas na shockwave ang kumawala, ngunit ikinumpas ni Romano ang kanyang kamay, pinaalis ito bago pa man ito kumalat. Bilang isang intermediate Emperor of Gods, madali para sa kanya na harapin ang shockwave. Gayunpaman, may bahid ng pagkagulat ang makikita sa kanyang mukha nang tumingin siya kay Lowell. Malinaw na hindi niya inaasahan na magiging ganito kalakas si Lowell. Sa oras na ito, hawak ni Lowell ang kanyang martilyo sa isang kamay at nakatayong hindi gumagalaw. Sa kabilang banda, ang kalahok mula sa Frozen Mountain Manor ay napabalikwas. Hindi lamang nabigo ang kanyang atake na lumapag, kundi ang kanyang prominenteng banal na artifact ay natanggal din sa kanyang kamay. Nabali ang kanyang mga braso, at samuka siya ng dugo habang lumilipad pabalik. Ang kanyang aura ay lubos na hamina rin. Kung hindi nakialam si Romano sa oras, malala sana ang kanyang mga pinsala. Hindi, mamamatay sana siya kung hindi nakialam si Romano sa oras. Sumulyap si Lowell sa kalahok mula sa Frozen Manor Mountain, na halos hindi makatayo ng maayos, habang nagtatanong ng walang pakialam, sana ay hindi kita binaygo. Isang mapait na ekspresyon ang lumitaw sa maputlang mukha ng kalahok mula sa Frozen Mountain Manor nang marinig ang mga salitang ito. Sabi niya, masyado akong mayabang. Lubos akong kumbinsido sa iyong lakas. Gaya ng inaasahan sa isang taong lubos na inaasam na makapasok sa nangungunang 3 sa 7 mansyon ng pista. Kasunod nito, ang kalahok mula sa Frozen Mountain Manor ay muling dumura ng dugo. Tumingin siya kay Romano at malungkot na sinabi, Elder Marvick Lin, salamat sa pagliligtas sa buhay ko. Susuko na ako sa aking natitirang 2 hamon. Wala siyang ibang magawa kundi sumuko dahil sa kanyang mga pinsala. Kung hindi siya gagaling agad, lalala ang kanyang kondisyon, at maaaring matanggal siya sa top 100 na pwesto. Habang pabalik sa kani-kanilang mga pwesto ang dalawang magkalaban, abala ang mga tao sa pag-uusap. Napakalakas. Nakakatakot talaga siya. Mukhang mas malakas si Lowell kaysa kay Basil. Matapos mapanood ang laban ni Basil, alam ng lahat na hindi maaaring maging mahina si Lowell. Tutal, natanggap din ni Lowell ang pinagsama-samang mga mapagkukunan mula sa mga nangungunang puwersa sa Divine Morning Mansion. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang kanyang atake ay magiging napakalakas kumpara kay Basil na nagpatigil lamang sa kanyang kalaban. Dahil sa kanyang mapaminsalang atake, may mga taong nag-isip na mas malakas siya kaysa sa kanya. Gayunpaman, mas marami ang hindi nag-iisip na iyon. Dahil lamang sa ang atake ni Basil ay hindi kasing agresibo ng kay Lowell, hindi ibig sabihin na mas mahina siya. Maliban kung lumaban ang dalawa, walang makakasiguro kung sino ang mas malakas. Iniisip ko talaga kung sino sa kanila ang mas malakas, tanong ni Alvin sa sarili. Base sa nakita niya, mas malakas si Lowell kaysa kay Archie na natalo niya sa 7 Kills Valley. Maya-maya, sumulyap si Alvin kay Archie. Medyo seryoso ang ekspresyon ni Archie. Halatang nararamdaman niya ang pressure. Sa oras na ito, si Peggy, na nakaupo sa tabi ni Dylan at Pung, ay bumantong hininga, napakalakas ni Lowell. Talagang gumawa ng malaking hakbang ang Divine Morning Mansion para maghanda para sa pista ng 7 mansyon. Tumawa ng mahina si Pung at sinabing, ganito rin ang nangyari sa Underworld Mansion. Pagkatapos, sinulyapan niya ang mga tao sa paligid bago nagpatuloy sa pagsasalita, kung ang dalawang iyon ay mapabilang sa top 3, malamang nasusundan ng iba pang mga mansion ang halimbawa ng 2 mansion para sa susunod na pista ng 7 mansyon. Sa tingin mo ba ay lalaan din ng ibang mga mansyon ang lahat ng kanilang mga mapagkukunan sa isang batang disipulo? Tanong ni Peggy. Tumanggaw si Pong. Tama. Kung gagawin nila iyon, malaki ang posibilidad na ang mga kalahok na kumakatawan sa kanila ay makapasok sa top 10 kahit na hindi sila makapasok sa top 3.
Kung mayroon silang ilan sa mga kalahok na nakapasok sa top 10, makakakuha sila ng ilang pwesto para makapasok sa Secret Holy Realm, na hindi naiiba sa pagrango sa top 3. Ang taong unang mapapabilang sa rango ay makakakuha ng 4 na pwesto upang makapasok sa Secret Holy Realm habang ang mga nasa pangalawa at pangatlo ay makakakuha ng 3 pwesto ayon sa pagkakabanggit. Umiling si Peggy. Sa palagay ko ay hindi. Napakaraming bagay ang kasama rito. Hindi lahat ng puwersa ay sasang-ayon dito, lalo na kung may tiwala sila sa kanilang mga batang disipulo. Nakangiting sabi ni Pong, hindi mahalaga kung may isang puwersa na hindi sumang-ayon. Halimbawa na lang ang ating Eastern Ridge Mansion. Kung hindi sumang-ayon ang ating Pyongyang sect, maaari pa ring ipagpatuloy ng ibang puwersa ang plano. Hindi nag-uusap sina Pong at Peggy gamit ang voice transmission kaya narinig ni na Alvin at ng iba pa ang kanilang pag-uusap. Marami sa mga disipulo, na napakabata pa, ay nagpakita ng seryosong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Kung tutuusin, kung sasang-ayon ang Pyongyang sect sa ganitong plano, mas lalo pang mahihirapan ang kompetisyon kung pipiliin lamang ng Pyongyang sect na ibigay ang kanilang mga mapagkukunan sa 1 o 2 napiling batang disipulo. Natural lang na walang pakialam si Alvin dito dahil hindi naman siya nito naaapektuhan. Hindi naman siya magtatagal sa Pyongyang sect. Natapos ang araw, at wala ni isa sa mga humamon ang nagtagumpay. Ganoon din ang nangyari kinabukasan. Ang 30 seeded na kalahok ay parang mga bundok na hindi maaabot, na pumipigil sa iba na umakyat sa rango. 4,030. Ang huling round ng pista ng 7 mansyon ay kung saan nirerango ang mga kalahok. Sa unang yugto, ang 30 seeded na kalahok ay hahamunin ng iba pang mga kalahok. Maingat at tumpak na pinili ng Profound Jade Mansion ang 30 seeded participants. Dahil dito, sa pagtatapos ng unang yugto, wala ni isa sa mga seeded participants ang natalo. Bukod pa riyan, ang mga seeded participants tulad nina Alvin at Archie ay hindi man lang hinamon dahil sa kanilang nakakagulat na lakas. Malapit na tayong pumasok sa ikalawang yugto upang labanan ang ating mga rango. Sa simula, ang natitirang 72 kalahok ay maglalaban para sa ika-31 hanggang ika-100 na pwesto. 2 kalahok ang matatanggal sa nangungunang 100 na pwesto. Narinig ni Alvin ang tahimik na mga usapan sa kanyang paligid habang paalis siya sa lugar kasama ang mga kasama mula sa Pyongyang sect. Ang mga seeded na kalahok tulad niya at ni Archie ay hindi sasali sa ikalawang yugto ng mga laban sa rango, at lalaban lamang sila sa ikatlong yugto. Sinulyapan ni Alvin si Ender mula sa gilid ng kanyang mga mata habang pabalik sila sa kanilang pansamantalang tuluyan. Nagulat siya sa ipinakita ni Ender. Bagamat 2 beses hinamon si Ender, natalo niya ang kanyang mga kalaban. Medyo natagalan si Ender para talunin ang kanyang unang kalaban, ngunit madali niyang natalo ang kanyang pangalawang kalaban gamit ang 3 galaw. Ang ipinakita ni Ender ay nagpahiya kina Colden at sa iba pa. Kasabay nito, ilang elder ang nagtipon sa paligid ni Hajen habang inggit na bumantong hininga. Elder Lowell, ang iyong disipulo ay talagang kahanga-hanga. Hindi ko alam na ganito pala siya kasutil noon. Tama iyan. Ang galing mo rin na matuklasan ang isang nakatagong hiyas. Elder Lowell, naiinggit talaga ako na mayroon kang isang mahusay na disipulo. Si Hajen, na biglang napunta sa atensyon, ay nakaramdam ng pagmamalaki ng purihin ang kanyang disipulo sa kabila ng mahinhin na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi nila alam ang tunay na lakas ng aking disipulo. Dahil sa lakas niya, malaki ang tsansa niyang makapasok sa top 10. Kung mapabilang si Ender sa top 10, makakakuha siya ng 2 pwesto para makapasok sa Secret Holy Realm. Sa oras na iyon, isa sa mga pwesto ay ibibigay sa ama ni Hajen. Ito ang layunin ni Hajen noon pa man. Sa kanyang palagay, kahit na mapabilang si Alvin sa top 3 at makakuha ng 3 pwesto, sigurado siyang walang pagkakataon ng kanyang ama na makapasok sa Secret Holy Realm. Ang 3 pwesto ay tiyak na ibibigay kina Stuart, Dylon, at Peggy. Kung tutuusin, sina Dylon at Peggy ay isa sa pinakamalakas na intermediate emperors of God sa Pyongyang sect, at si Stuart ang nagtatag ng Cloud Peak faction na kinabibilangan ni Alvin. Marahil, kung nauna si Alvin at nakakuha ng 4 na pwesto, maaaring may maliit na pagkakataon ang kanyang ama na makapasok sa Secret Holy Realm.
Samantala, bagamat pinupuri ng mga elder ng Pure Yang sect si Ender sa oras na ito, inakala nilang wala siyang pagkakataong makapasok sa top 10. Para sa kanila, sapat na sana kung mapasama si Ender sa top 30. Kung mapasama siya sa top 20, tiyak na magdudulot siya ng karangalan sa pangkat ng Pingsheng ng Pure Yang sect. Kasabay nito, kinausap ni Dylon si Alvin. Alvin, may ilang kalahok na lumampas sa aming inaasahan. Ang kanilang presensya ay lubos na nagpulala sa kawalan ng katiyakan ng pista ng 7 mansyon. Noong nakaraan, inakala naming lahat na hindi magiging problema para sa iyo na makapasok sa nangungunang 3 gamit ang iyong lakas batay sa mga nakaraang pista ng 7 mansyon. Sino ang mag-aakala na ang ilang mansyon ay gagawa ng ganoong kahirap para mapangalagaan ang kanilang mga batang disipulo? Hindi ko ito masyadong inisip noong una, ngunit ang lakas nina Basil at Lowell mula sa Underworld Mansion at ng Divine Morning Mansion ayon sa pagkakabanggit ay higit na lumampas sa aking inaasahan. Dahil sa kanilang lakas, madali silang manggenguna sa nakaraang 7 mansyon. Bukod doon, nariyan din si Lin Yuan, ang panlabas na katulong na kinuha ng Howling Flame sect. Bagamat hindi pa niya na ipapakita ang kanyang lakas, sa palagay ko ay maihahambing siya kina Basil at Lowell. Sa kabaligtaran, ang sikat na batang prodigy na iyon, si Dante Mold, ay hindi dapat maging kapantay mo. Mayroon ding 2 pang kalahok na dapat mong bantayan. Sila ay si Handy mula sa United Heaven sect at si Muyo mula sa Howling Heaven sect. Ang mga taong nabanggit ko ay dapat nakapantay ni Archie. Hindi mo rin dapat maliitin si Archie. Kahit na natalo mo siya dati, iyon ay dahil hindi pa niya napapatatag ang kanyang cultivation base at minamaliit ka niya. Kung lalabanan mo siya, hindi ka dapat magpigil. Maingat na itinuro ni Dylon ang mas malalakas na kalahok na sa tingin niya ay dapat bantayan ni Alvin. Ang mga taong ito ay pawang malalakas na kalaban para sa nangungunang 3 pwesto. Dati, lubos siyang kumpiyansa na makakarating si Alvin sa nangungunang 3, ngunit ang hindi inaasahang paglabas nina Basil, Lowell, Lin Yuan, Handy, at Moyo ay nagpahirap sa mga bagay-bagay. Hindi nagulat si Alvin sa mga sinabi ni Dylon. Ang mga sinabi niya ay tugma sa 6 sa 30 seeded participants na nakakuha ng kanyang atensyon. Sila ay sina Handy mula sa United Heaven sect ng Consonance Mansion, Muyo mula sa Howling Heaven sect ng Green Province Mansion, Basil mula sa Yuan clan ng Underworld Mansion, Lowell mula sa Autumn Leaf sect ng Divine Morning Mansion, Lin Yuan mula sa Howling Flame sect ng Profound Jade Mansion, at ang kanyang matandang karibal, si Archie, mula sa Walker clan ng Eastern Ridge Mansion. Sa panahong ito, pinukaw ni Archie si Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, ngunit halos hindi niya pinansin si Archie. Gayunpaman, kinailangan niyang aminin na medyo nagulat siya sa pagganap ni Archie. Gayunpaman, kahit na mas malakas si Wang Qihan kaysa dati, siya ang pinakamahina kumpara sa iba pang 5 kalahok. Muling sinabi ni Dylon, huwag mong masyadong i-pressure ang sarili mo. Noong una, umaasa lang ang sect na makapasok ka sa top 10. Hindi mahalaga kung hindi ka makapasok sa top 3. Sapat na ang makapasok sa top 10. Matutuwa pa rin ang sect sa 2 pwesto na makukuha mo para makapasok sa top 10. Pagkatapos ng ilang sandali, dagdag niya, maraming tao ang nag-akala na bibigyan ako ng isa sa mga pwesto, at hindi ko iyon itinatanggi. Sabik din akong makapasok sa Secret Holy Realm. Gayunpaman, pagkatapos makumplito ang artifact soul ng aking prominenteng divine sword, natuklasan ko na may isa pang paraan para makalusot ako at maging isang advanced Emperor of Gods. Medyo tiwala ako na makakalusot ako nang hindi kinakailangang makapasok sa Secret Holy Realm. Bukod dito, may posibilidad na ang pagpasok sa Secret Holy Realm ay maaaring makapagpaantala sa aking tagumpay. Bukod doon, dapat mong malaman na kung makakakuha ka ng 2 pwesto, isa sa mga ito ay tiyak na mapupunta kay Senior Brother Elvas. Sa katunayan, naramdaman ni Alvin ang pressure. Nag-aalala siya na baka hindi makapasok si Stuart sa Secret Holy Realm kung 2 pwesto lang ang makukuha niya. Tutal, galing siya sa Cloud Peak faction. Kaya naman, nakahinga siya ng maluwag nang marinig niya ang mga sinabi ni Dylon. Bukod doon, nabigla rin siya nang marinig niya na nakahanap si Dylon ng bagong landas para makalusot at maging isang advanced Emperor of Gods nang hindi kinakailangang pumasok sa Secret Holy Realm.
Batay sa kanyang nalalaman, talagang mahirap maging isang advanced Emperor of Gods. Natural na mas madaling makalusot sa pamamagitan ng mga hindi inaasahang engkwentro. Gayunpaman, ang likas na talento ni Dylan ay malinaw na sapat ang taas para makalusot siya at maging isang advanced Emperor of Gods nang walang tulong ng mga hindi inaasahang engkwentro. Nang makabawi si Alvin sa kanyang katinoan, mabilis niyang sinabi, "Binabati kita, Elder Ye. Itago mo na lang ito sa sarili mo. Hindi ko pa nga nasasabi kay Pong ang tungkol dito. Pagkatapos mong makuha ang ranggo mo sa top 10, ipapaalam ko ito kay Senior Brother Elvas at sa kanya," sabi ni Dylan. Ngumiti si Alvin. "Sige. Hindi ko sasabihin kay Elder Zin ang tungkol dito. Magpahinga ka ng mabuti sa mga araw na ito. Ayos lang kung hindi ka pupunta sa venue sa ikalawang yugto para matukoy ang ranggo mula ika-31 hanggang ika-70. Ipapaalala ko sa iyo kapag ikaw na," sabi ni Dylan. Umiling si Alvin. "Hindi, ayos lang. Gusto kong manood ng mga laban. Hindi ko na mapapabuti muli ang aking lakas sa loob ng maikling panahon. Marahil, may matututunan ako mula sa mga laban. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master."